Purihin ng Diyos sa Ama ng ating Panginoong Yesus na siyang nagpala sa atin ng mga espiritual na pagpapala. At tayo po ay pinagpala na ng Diyos at mga pagpapalang tinanggap natin ay nagmumula, nagbubukal sa kung ano yung tinapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At itong pagpapalang ating tinanggap, walang pwedeng pagsubok na sumalubong sa atin ang magdadala sa atin para panghinaan tayo ng loob, para panghinaan tayo sa pananampalataya. Sapat na ang dakilang pagpapala na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus para patuloy tayong magalak, patuloy tayong maglingkod at magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Magandang araw sa ating lahat at ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ito para mag-aral ng kanyang mga salita at makapagpuri sa Kanya. Sige po, awitan natin siya. I just want to praise you and lift my hands and say, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga kwarto, saan man kayo naroroon, sige, sama-sama nating purihin ang Diyos. Hallelujah. At itaas yung ating mga kamay. Hallelujah. Na may kagalakan sa ating mga puso. Sige po, huwag maging kabigatan sa atin ang paglapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, I just want to praise you. I just want to praise. Awitin nga natin ang may galak sa puso. And lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. Your holy name, I exalt your holy name on high. I just want to praise you. I just want to praise and lift my hands and lift my hands and say that I love you. You are everything to me. Amen. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Love of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Pagkus ano po? They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa Tagalog po, pag-ibig niya hindi nagmamaliw. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Sa bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapatan niya'y dakila. Ito'y laging sagana. Ito'y laging sagana. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapatan niya'y dakila. Purihin ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus
sa kabutiang loob na amin pong naranasan mula po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong kahabagan na ipinaranas po sa amin, sa inyo pong mayamang biyaya na ipinaranas po sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Sa umaga pong ito, kami po'y lubos na nagpapakumbaba. Kayo po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng lahat ng bagay. Sino kami upang inyong alalahanin? Papahugas po kami sa inyong makapangyarihang banal na dugo. Anumang maaari niyong matagpuan sa aming hindi karapat-dapat, linisin niyo po kami. Pamagitan po ang biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo sa inyo at sa amin. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy po naming alalahanin ang mga pagpapalang espiritual na bumubukal sa amin, bunga ng aming pananampalataya sa inyong anak na si Kristo Jesus. Holy Spirit, kayo po ang siyang magpaintindi sa amin ng mga bagay ng Diyos. Wala pong kakayanan ng aming sarili na maunawaan ito kung hindi niyo po kami tutulungan. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa inyo lahat ng papuri sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo po'y magsabi ng Amen. Praise God. Sa Kapitulo 7 na po tayo ng Aklat ng Roma. Salamat po sa Diyos dahil sa kanyang biyaya ay nakapagpapatuloy po tayo. Nung nakaraan ay pinag-aralan po natin yung chapter 6 ng Book of Romans. At doon ay nakita natin dahil sa masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na may bautismo, meron itong naidulot sa buhay natin. Dahil sa pananampalataya, dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na may kasamang bautismo sa tubig, pinakita ni Apostol Pablo sa atin na tayo ay hindi na dapat magpatuloy sa kasalanan dahil tayo ay patay na sa pagkakasala. Sa verse 1 to 2 ng chapter 6, pinakita sa atin na hindi na tayo kinakailangan magpatuloy sa kasalanan. Sa verse 14, pinakita sa atin na kung tayo ay sumasampalataya na sa Panginoong Yesus na may bautismo, hindi na tayo tumatalima o sumusunod sa kasalanan. Kapag tayo ay may pananampalataya na kay Kristo Jesus at merong bautismo, mga buhay na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Makakalakad na tayo dun sa panibagong buhay. Mga alipin na tayo ng Diyos, tumatalima na tayo sa mga salita ng Diyos. Na dati, para sa atin, ang kahihiyan yung sumunod sa Diyos. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Kristo, ang kahihiyan na yung mga dati nating ginagawa. Hindi na tayo nagagalak sa dati nating ginagawa, bagkus ikinahihiya na natin at ikinalulungkot natin yung mga dati nating ginagawa. Meron na tayo ng bunga ng ikababanal. Nakikitaan na tayo ng kabanalan. Nakikitaan tayo ng kalinisan sa paraan ng ating pamumuhay. At ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang wakas ng ating pong buhay ay patungo sa walang hanggan. Tayo po ay may pag-asa, may pag-asang naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Ngayon naman po, itutuloy lang ni Apostol Pablo sa Kapitulo 7. Na dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na may bautismo, nawala na po ang bisa ng kautusan sa sino man sa atin. Kung sa Kapitulo 6, dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Sa Kapitulo 7, hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa pagtitiwala sa kautusan. Pwede natin ilipat sa kabila. Uulitin ko po. Sa Kapitulo 6 po, ang naidulot sa atin ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay pinalaya po tayo sa kasalanan. Kaya hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Pero sa Kapitulo 7 po, sinasabi rin dito na kung tayo may pananampalataya kay Kristo Jesus, ay dapat wala na tayong anumang pagkakatiwala
sa mga kautusan o lalo na doon sa kautusan na ibinigay kay Moises. Ang mga kautusan na ibinigay kay Moises ay mabuti. Una, dahil ito ay galing sa Diyos. Pangalawa, sapagkat ito'y nagtuturo ng mga panuntunan kung paano tayo mabubuhay ng nararapat sa paningin ng Panginoon. Ang kautusan ay mabuti. Sabi ng Galatians chapter 3, verse 24, ito ang naging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Walang masama sa kautusan. Ngunit kung ilalagak natin yung pagkakatiwala natin sa kautusan, hindi po ito makakatulong sa atin. Kaya ito po yung pag-uusapan natin sa Kapitulo 7, sa umagang ito, na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na may pananampalataya sa Panginoong Yesus, nawala na yung ating ugnayan sa kautusan. Romans chapter 7 verse 4, basahin po natin. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Napasin niyo po, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, na may bautismo, namatay na rin tayo sa kautusan. Sa chapter 6, patay na tayo sa kasalanan. Sa chapter 7, patay na tayo sa kautusan. Kaya po, kung patay na tayo sa kautusan, kung gayon, wala na tayong ugnayan sa kautusan. Dahil ang ugnayan natin sa kautusan, lalo na ang mga Hudyo, ay parang kagaya ng sa mag-asawa. Kamatayan lang ang pwedeng makapaghiwalay. Pero dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, nawala na yung ugnayan natin sa kautusan. Kaya po gumamit si Apostol Pablo ng halimbawa kagaya ng sa mag-asawa, na ang mag-asawa ay magiging ganap na hiwalay kung patay na yung isa sa kanila. Ganon din yung ugnayan natin sa kautusan. Magiging ganap na ang pagkakahiwalay natin sa kautusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo magtiwala sa Kanya, nung tayo ay mabautismuhan sa tubig, mga kapatid, namatay na ang ugnayan natin sa kautusan ni Moises. Kaya po, purihin ang Panginoon. Sabing ganun ng Romans chapter 7 verse 1 to 3. Babasahin ko lamang po. O hindi nyo ba nalalaman mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa mga taong samantalang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa. Verse 3, kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Hinalintulad ang ugnayan ng tao sa kautusan, na kagaya ng sa mag-asawa. At liban na tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, dun lang magkakaroon ng kawalan ng ugnayan ang bawat isa sa atin sa kautusan. Pastor, bakit ba sinasabi mo na kinakailangan mawala ang ugnayan natin sa kautusan? Kasi hindi po magandang idudulot kung patuloy tayong magkakaroon ng ugnayan sa kautusan. Kinakailangang mahiwalay na tayo sa kautusan ni Moises at mapunta tayo sa iba. Ika nga, parang ganito, mahiwalay ka na dun sa dati mong asawa dahil sa kanyang kamatayan at magkaroon ka na ng bagong asawa. Hindi po ito literal, kung di bagong asawa, walang iba, kung di pakikisama sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mawala na ang pagkakatiwala natin sa kautusan, mawala na ang pagkakatiwala natin sa magagawa ng kautusan o sa kung ano ang magagawa natin sa kautusan, kung di ang pagkakatiwala natin ay lubos nating mailagak sa kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. At alam nyo, merong suliranin ang tao kapag patuloy nating ilalagak ang ating pagkakatiwala sa mga kautusan. Kung patuloy na ilalagak ng tao ang kanyang sarili sa mga kautusan, meron po tayong magiging suliranin. Una po, dahil sa kautusan,
lalong nagahari ang kasalanan. Bakit po? Sapagkat pinakikilala ng kautusan ang mga kasalanang ginagawa po natin. Lalong nakapagahari sa atin ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan dahil sa kautusan. Sapagkat walang ibang ginawa ang kautusan kundi sumbatan tayo na tayo ay makasalanan. Romans chapter 7 verse 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapot hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan na huwag akong mananakim. Laktawan po natin, verse 12. Pero sa kabila nito, bawal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal. Banal pa rin ang kautusan. At bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdudulot sa atin ng kamatayan? Aba, hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot sa atin ng kamatayan. Ginamit ng kasalanan ng kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito nalalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. Ang nagdulot sa atin ng kamatayan ay ang kasalanan. Ngunit ang kautusan ang nagdala sa atin sa hatol ng kamatayan. Kaya kung patuloy tayong magtitiwala sa magagawa ng kautusan at sa kung ano yung magagawa natin sa kautusan, mga kapatid, ang totoo, lalo lang tayo nitong hinahatulan na tayo ay makasalanan. Pangalawa, ano po ang suliranin kapag nagtitiwala tayo sa kautusan? Ang kawalan ng kakayanan ng kautusan na ariin tayong matuwid na napatunayan ng nagkasala. Walang kakayanan yung kautusan ni Moises na ariin tayong matuwid. Tayong mga napatunayan ng nagkasala. Kung di ang gagawin lang ng kautusan, laging patunayan na ikaw ay makasalanan. Pero wala itong kakayanan na sabihin sa iyong matuwid ka na at pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Sabi ng Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang lamang aariing ganap. Romans chapter 7 verse 10. Kaya ang kautusan na dapat na sana'y magbigay ng buhay ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. 11. Sapagkat ginamit ng kasalanan ang kautusan para dayain ako. At dahil dito, nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Ang isa pang suliranin, mga kapatid, kapag patuloy tayong magtitiwala sa kautusan, sang-ayon sa Kapitulo 7, ang kawalan ng kakayahan na gawin ang mabuting pagnanasa. Hindi tayo kayang tulungan ng kautusan para gawin yung mabuti nating ninanasa. Kaya dito po nasabi ni Apostol Pablo yung sa verse 15 ng chapter 7, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. At ang ayaw kong mga ginagawa, at kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama ang sinasabi ng kautusan. Ang kautusan, kung patuloy nating pagtitiwalaan, kung yung magagawa natin ay patuloy nating pagtitiwalaan, mga kapatid, hindi ito makakatulong para maisagawa natin o magawa natin yung ating mabuting ninanasa. At naranasan ni Apostol Pablo yun. Meron akong gustong gawin, pero hindi ko magawa. Meron akong dapat gawin. Meron akong dapat gawin na hindi ko magawa. Meron akong mga hindi dapat gawin at siya ko namang nagagawa. Magkaiba yung aking ninanasa sa aking ginagawa. Kaya nakita ni Apostol Pablo yung kanyang sarili na talagang ang bawat isa sa atin ay may kalikasan talaga ng pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. At ito ang konklusyon ni Apostol Pablo. Pakinggan niyo po Nakita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa isang kaaba-abang kalagayan, hindi dahil sa karamdaman, hindi dahil sa kagutuman, hindi dahil sa kawalan ng pera, hindi dahil sa kawalan ng trabaho, hindi dahil sa siya ay namatayan,
Nakita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa kaaba-abang kalagayan sa ganitong paraan. Basahin po natin sa verse 24 ng chapter 7. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Nais ko lang bigyan ng spiritual significant itong talatang ito na mauunawaan ng marami sa atin. Marami sa atin, di bali ng magkasala, basta't maganda yung ating trabaho. Di bali na't magkasala, basta't maunlad ang ating buhay. Mga kapatid, para sa iba sa atin, marami sa atin, para bang okay pa rin ako kahit nagkakasala ako, basta't maayos yung aking pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi gano'n na ang katwiran na itinuturo sa atin ng Biblia. Kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, lumalagay tayo sa pinakaaba-abang kalagayan. Kaya po dito nasabi ni Apostol Pablo, kawawa naman ako. Sa paano siya naging kawawa? Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao? Kaya po, kinakailangan magkaroon tayo ng ganong kaisipan na kung meron man tayong kawawang kalalagayan sa buhay na ito, ay hindi dahil sa karamdaman, hindi dahil sa kawalan, kundi yung makita natin yung sarili natin na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. At nakita niya Apostol Pablo, tignan niyo po, may kalikasan na ako ng kasalanan, yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung mga hindi dapat gawin, siya ko pang nagagawa. At yung kautusan na dapat kong pagtiwalaan na makakatulong sa akin, ay hindi pa makatulong sa akin. Napakakawawa naman natin. Sino ang pwedeng tumulong sa atin sa kalagayang ito? At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. At kung kanina sa pamamagitan ng kautusan, nakilala natin na tayo ay makasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Chapter 8 verse 1 na po tayo ng Romans. Kaya ngayon, hindi na hinahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus na. Kung kanina ang kautusan, hinahatulan tayo na tayo'y makasalanan, pero nang nakipag-isa tayo kay Kristo, mga kapatid, tayo po ay mga wala na sa hatol ng Diyos. Ang kaparusahan na dapat ay sa atin ay napunta na sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 2, sapagkat ang pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo pwedeng hatulan ng kautusan na tayo ay makasalanan. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po ay matuwid na sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay sa atin. Kung kanina, ang kautusan ay walang kakayanan na ariin tayong matuwid. Ngunit dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus, itinuturi na tayong matuwid. Romans 8:10. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamamatay man ang katawan ninyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuturi na kayong matuwid ng Diyos, at ito po'y dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus. Kung ang kayang gawin ng kautusan ay sumbatan tayo at hatulan tayo na tayo makasalanan, ang magagawa ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay itinuturi na tayong matuwid at hindi na tayo makasalanan sa paningin ng Diyos. At kung kanina, pansinin po natin ito at dito po ako magtatapos. Kung kanina, ang kautusan ay walang kakayanan na tulungan tayo na gawin yung ating mabuting pagnanasa, ngayon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng kakayanan para maisagawa yung mabuting pagnanasa. At yun ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung DNA na meron tayo, makasalanan, ang gustong gawin palagi nung nananalaytay na dugo sa loob natin ay magkasala at sumuway sa Diyos. Pakinggan niyo po ito, ngunit ang Diyos, hindi siya kagaya ng tao na may dugo. Ang nagpapatunay na siya ay buhay ay dahil sa Spiritong meron siya.
At yung espiritu na meron siya ay inimpart sa atin, inilagay sa atin. Kaya naman ngayon, mga kapatid, pagka tinignan yung DNA natin, spiritually, merong espiritu ng Diyos na dumadaloy sa ating pagkatao na tumutulong sa atin para maisagawa yung mabuti nating pagnanasa. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 3, ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Tignan niyo po yung verse 4. Pakinggan po natin. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga mamumuhay sa banal na spirito at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Kaya po pala ibinibigay sa atin yung Holy Spirit. Kaya po pala ganun kahalaga sa atin ang Holy Spirit. Kasi meron tayong mabuting ninanasa na hindi natin kayang gawin. Meron tayong gustong gawin na hindi natin magawa. Meron tayong hindi dapat gawin at yun ang ating ginagawa. Bakit po? Dahil ang gumagawa sa atin ay yung pagkatao nating makasalanan. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, nung nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesucristo, ibinigay sa atin yung Holy Spirit, the person of the Holy Spirit. At yung Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin para maisagawa natin yung mabuti nating pagnanasa. Kaya purihin po ang Diyos. Pinagpala tayo ng Panginoon. Nilagyan tayo ng Santong Espiritu para maisagawa natin yung mabuting pagnanasa. Kaya hindi po dahilan sa atin ngayon na hindi natin kayang gawin yung makakabuti. Hindi po dahilan para sa isang taong puspos ng Espiritu na hindi ko po kayang umalis sa pagkakasala. Hindi ko po kayang iwan itong aking ginagawang mali. Kapatid, kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, may kakayanan ka galing sa Diyos. Hindi kakayanan galing sa iyo. May kakayanan kang galing sa Diyos para takasan ang pagkakasala. At tignan mo po ako dito, kapatid. Nais ko pong tignan niyo po ako dito. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagsuway, isa lang ang tiyak, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At kung minsan mo nang naranasan ang Espiritu ng Diyos, nasa iyo na yung Holy Spirit, pero nagpasya ka pa rin na magkasala at magpatuloy sa kasalanan, nag-grieve yung Holy Spirit at umalis siya sa iyo. At ito ang nakakatakot. Alam niyo ba, once na umalis yung Holy Spirit, may papalit agad dyan. Hindi hahayaan ng kaaway na mabakante ka. Kung dati merong isang umalis na demonyo, magsasama pa siya ng 7 na mas malakas kaysa sa kanya. Kaya marami na akong nakita na halos hindi talaga totoong makabalik sa pananampalataya nang minsan nilang iwan ang kanilang pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang kaaway ay nagsama pa ng ilang mga espiritu na mas malakas sa kanya para lubusan kang talunin. At ang aking dalangin, mas masagana ang biyaya ng Diyos, tulungan ka ng Diyos na makabalik sa kalooban ng ating pong Panginoon. At alam nyo, uulitin ko, hindi hahayaan ng kaaway na mabakante ka. Kaya wag nating hayaan na umalis ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kung maaalala nyo si King Saul, nung siya ay magkasala sa Diyos, the Holy Spirit departed from Saul, and the evil spirit tormented him. Agad-agad merong pumalit sa Espiritu ng Diyos, at yun ay ang Espiritu ng kaaway. Kapatid, wag nating hayaan na mag-grieve ang Holy Spirit sa paraan ng ating pamumuhay. At kapag umalis ang Holy Spirit, magmamadali ang kaaway na kubkubin tayo. At kung ikaw naman, kapatid, ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito na ang araw upang ikaw ay makipag-isa ng totoo sa Panginoong Jesucristo. Pagkatiwalaan mo yung kanyang natapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ang kaaway naman ang aalis sa iyo, at ang Espiritu naman ng Diyos ang sa iyo. At kung ang Espiritu ng Diyos ay sa atin,
Mga kapatid, walang mabuting pagnanasa ang hindi natin maisasagawa. Pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, isang tiyak, magagawa natin ang anumang mabuting pagnanasa na inilalagay sa atin ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Kung meron man pong napapanahon na mensahe sa mga panahong ito, ay hindi kung paano natin malalagpasan ang COVID-19. Hindi yung kung paano natin malalagpasan ang mga hirap sa mga panahong ito. Kung meron mang laging napapanahon, timely message, kapatid, let's talk about the heavenly blessings. We are justified by faith, sanctified by faith. No, tayo po ay inampon bilang mga anak ng Diyos. May pag-asa sa langit na naghihintay sa atin. Sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, pinagkalooban tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. May kakayahan tayong magamit para sa Kanyang kaharian. Let's talk about the heavenly blessings. Yun ang nag-inspire sa unang mga alagad ng Panginoon, kaya sila nakapagpatuloy. Kung bakit kaya nilang harapin ang bibig ng leon, kung bakit sila nakakatagal sa mga bilangguan. Hindi dahil meron silang mga pastor at manggagawang naririnig na kaya nyo yan, makakalaya kayo sa kulungan, papalitan yan ng Diyos ng mansyon. Kaya nyo yan, hindi kayo kakainin ng leon, bibigyan kayo ng Diyos ng mga sasakyan. Hindi ganon. Kung di mga pangakong buhay na walang hanggan, huwag kayong mag-alala. Oo, nakabilanggo kayo, pero mga anak kayo ng Diyos. Oo, kayo ay parurusahan dahil sa inyong pananampalataya, pero hindi na kayo makasalanan sa paningin ng Diyos, kayo inari ng matuwid. At alam nyo, iyan po ang kinalulungkot ng aking puso. Hindi na natin ma-appreciate sa panahon na ito yung mga spiritual blessings na dapat yon ang nagpapatibay sa ating pananampalataya sa araw-araw. Kaya merong tanong na nasa aking isipan, na born again na ba talaga tayo? Kung hindi ang mga spiritual na pagpapala ang nagbibigay ng kagalakan sa ating puso, na born again ka na ba talaga, kapatid? Bakit ang gusto natin palaging mensaheng mapakinggan? Yung inspirasyon na ma-promote ako sa trabaho, yung lumaki ang aking sahod, yung lumaya ako sa ganitong klase ng kahirapan. Kapatid, pinalaya ka na ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang totoo, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus at na-born again ka na, may kaisipan ka na nga na handa kang magtiis alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa inyo, kaunawaan na nagmumula sa inyo. Holy Spirit, kami po ay nagpapakumbaba. Inihiling namin ang kapangyarihan niyo na kumilos sa buhay ng bawat isa. Nararamdaman namin ang mabuting pagnanasa. But because of the sinful nature that we have, hindi namin kayang pagpasyahan yung mabuting pagnanasa. Pero kapag kasama ka namin, Holy Spirit, kapag ka ikaw ay nasa amin, meron kaming kakayanan na gawin ang aming mabuting minanasa. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang kakailanganin, sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa, sa lahat ng kanilang kakailanganin para makasunod sa inyong kalooban. I bless them in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sister Maggie Carag, Maros Basig, Sister Marites de la Cruz, Sister Lynn Ordasa, Brother Jojo Teruel, Sister Lydia Basig, Pastor Manny, kamusta po dyan sa Iloilo? Sister Gloria Serantes, Josie Carvajal, Maricel Cardino de la Cruz. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.